All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at kapots. Kamusta po kayong lahat? At once again, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. So, as usual, ang mainit, syempre, yung maingay na tokmol, latang walang laman kaya maingay, ang utak ay utak ng gamunggo, no? Yung meron bang parang kuntil yung munggo? Yung po yung utak ng tokmol ninyong vice presidente. At ganun din po, meron pong payo ang attorney Cristina Conti sa mga ICC prosecutors. Okay, kasi deadly po talaga itong pamilya na ito. Hindi lang sila deadly sa pagtigok ng pera ng kabanang bayan, hindi lang sila deadly sa pagtigok ng buhay ng mga Pilipino, deadly rin sila sa pagbabahagi ng mga maling impormasyon. Kasi marami po ang mga Duterte vloggers, ang mga fake news maker. Para lang po malinlang nila ang mga sambayan ng Pilipino at mga international community in defense of their Panginoong Demonyong Duterte, gagawin po nilang magpakalat ng kasinungalingan at mga fake news. So may paalala po si Attorney Cristina Conti. So unahin muna natin mga kababayan, ito pong kahambugan, katukmulan ng inyong BP Pusit Duterte, no? Kasi po, yun nga, meron tayong unang vlog dyan na sinabi ni Attorney Princess Abante na yung wisik-wisik lang pala yung bloodbath niya. Wisik-wisik lang, tapang-tapangan lang, pero sabog ang kepyas niyan, sabog ang tumbong niyan. Oo, hanggang bunganga lang naman ng Duterte, wala silang follow through. Oo, kasi nga napapalibutan sila ng mga guns, goons, and gold. Ayan po, may power po sila. At maraming naniniwalang mga tanga at bobo na mga minions nila. Yung sinasabi niyang bloodbath, mukhang wala na. Kasi, yung kanyang 16 lawyers together with 19 o 18 senator plus 1, mukhang dismiss. Diba? Ganun po yun. Nilalaro lang tayo ng Senado, no? Ang Senado, wala na pong kredibilidad dyan. Kahit ano pang mga pagtatakip ng kanilang haring super speaker na si Super Kilay Chis Escudero, nakakawala ng respeto ang Senado, mga kababayan, no? Sila po ang lumabag sa konstitusyon. No, hindi po nila sinunod ang sinasabi ng konstitusyon kasi mas mataas pa sila sa konstitusyon. Kaya dapat i-phase out nyo na yung Senado na yan. Kampihan po dyan. Hindi po sila nagtatrabaho para sa mamamayang Pilipino. Kunwari, gawa-gawa ng batas, pero sinong nakikinabang? Sila lang. Ang lalaki ng sahod, mga kababayan. Dapat yan, hindi bigyan ng budget yung mga walang hiya na yan. No, hindi lang sila. Karamihang mga tiwali, pati si Pusit, dapat dibigyan ng budget yan eh. No? Ano po ang sabi ni Pusit tungkol dyan sa bloodbath niya? Tang ina niya. Sabi niya, ako naman talaga, gusto ko ng bloodbath. Oo, pero, syempre, yung mga lawyers ko, kailangan kong sundin. Ayaw ko naman magsunog ng pera sa kanila, tapos hindi ko sila susundin. Ganun pala yun. No? So, therefore, talagang sabi niya, kaya ko naman magsunog ng pera. O, nagsusunog lang pala siya ng pera. No? Ang daming kwarta. Ibig sabihin, kaya kong gumastos dyan sa mga lawyers, basta sila ang masusunod. Ano ang tamang gawin nila? O, yun. So, ang kaya pala ng mga lawyers niya, no, ipa-dismiss yung kaso. O, so, inaayunan niya. Kung talagang ikaw ang kliyente, no, kung talagang gusto mong malinis ang iyong pangalan, tatanggalin yung prayers doon sa inyong answer ad katilum na yan o whatever ad katilum na yan, no? Tatanggalin nyo yung prayer ninyo na mayroong parang motion na to dismiss yung iyong impeachment case. May prayer kayo dun eh. 'Di ba? Tapos imomosyon nyo yan.
pagdating na open na ng impeachment trial, imo-motion nyo muna. Sabi ni Escudero, pag may motion daw, pagbobotohan nila, di yari na ang buto-buto. Ikaw ba naman? More than 13 yan. More than 13. Ha? Kung merong 13 na senador na boboto to dismiss, ha? Yang kaso na yan, kasi papasok yan sa 20th Congress, sabi po ng Kamara de Representantes, umuo na sila. Tutuloy namin yan sa 20th Congress kasi malakas po ang loob ng prosecutors, mayroon silang matibay na ebidensya. Pero itong mga kakampi ni Duterte na mga senator judges, takot na takot silang mabuksan kung ano yung dapat buksan sa mga Duterte, hindi yung pokengkeng ni Tokmol Sara Duterte, baka pati sila sabit. Oo, takot na takot Di ba? Si Bato takot, si Bongo takot, si Robin Padilla, si Amy Marcos, si Marcoleta. Bakit? Nakinabang ba kayo sa confidential funds ni Tokmol Duterte? Nagtatanong lang. Baka hindi lang confidential funds ang sabit kayo, Bato. Ha? Baka may kasama dyan pugo. Baka may kasama drug money. Kaya kung magmumosyon yung depensa ng dismiss because of violation of 1-year ban, at kung may boboto dyan, sinabi na ng HOR, it did not violate the 1-year ban. Pag may bumotong 13, tandaan nyo na mga kababayan. Kalaban nyo ang taong bayan, sinasabi ko na. Ano sabi ni Pusit? Gusto nyo daw ng bloodbath? Oo, pero ayaw nyo daw magsunog ng kwarta. Diyan daming kwarta, mga kababayan, ano? Grabe. Super sa dami ng kwarta. 16 lawyers. Pinakinggan niya, sayang naman daw kung hindi niya daw pakikinggan. Kung ako naman, mga kababayan, para worth naman, para malaman ng taong bayan na ikaw ay sa perception namin hindi guilty, harapin mo yan. Nagbabayad ka naman pala ng malaki, nagbabayad ka ng maraming pera, nagsusunog ka nga ng pera, ibig sabihin, naglulustay ka ng pera, nagsusunog ka Di ba? Kala mo, hindi namin alam yung idiom na yan. Hindi naman kayo mga tangat bobo katulad ng mga DDS Di ba? Nagsusunog, meaning naglulustay lang. Oo, maraming kwarta. Kaninong kwarta yan? Kwarta ng taong bayan. Yang sinusunog niyang kwarta, hindi po niya yan sariling pera. Pera po ng taong bayan niyan. Bakit? Pasahurin siya ng taong bayan Unless, totoong galing yan sa gawaing tiwali. Di ba? Di ang daming kwarta, mga kababayan. So, gusto niya daw ng bloodbath. Pero ayaw daw nung mga, yung mga nakapalibot sa kanyang 16 angels niya. O 16 candles niya. Tapos sabi pa nung 19 doon sa Senado. Kaya okay lang na magsunog ako ng pera. Basta didingging ko na lang sila. Di takot na takot ka pala. Bugok! Bugok! Nagsalita ka pa ng bloodbath. Bugok! Namo! Diba? Pasok naman tayo kay Cristina Conti. Si Attorney Cristina Conti, nung nalaman niyang nagpe-fake news itong si Kopman, yung lawyer ni Digong na, okay naman daw sa ICC prosecutor. Kumbaga may agreement na sila. Parang pumapayag na daw po yung ICC prosecutor na ma-interim release itong si Digong. At meron na nga daw pong bansa na tatanggap. Kaya pala pumunta na si Pusit doon sa Australia Baka Australia ang tatanggap, no? Ngayon, yung pumalit doon sa doon sa isang prosecutor, sinabi niya, no. Hindi kami nagpalabas ng ganyan. Wala pa kaming statement, kaya nga nabahala si Attorney Conti nung sinabing hindi man lang yang kokontrahin ng ICC prosecutors. Yung pala, nagpipake news si Kopman. Talaga naman, no? Kaya sabi ng ICC prosecutor, hindi. Hinaharang namin. Ito yung mga dahilan bakit namin hinaharang. Meron pong report, ibabalitan, i-ALS na lang natin yan. Di ba? Kaya ngayon, sabi po ni Attorney Conti, mga kababayan, sinagsasabihan niya ang ICC prosecutors that beware of the defense of Duterte. Saka dyan sa mga dumidepensa sa Dutertes kasi they are expert in disinformation campaign. Di ba? Totoo naman. Yung mga vloggers nila doon sa Quadcom umamin.
umamin na mga fake news maker. So nagbigay po ng babala o warning si Attorney Conti dun sa ICC prosecutors. Be wary, be warned that this defense of the camp of Duterte, they are so expert in disinformation disinformation campaign. So ganun po. Matindi mag-disinformation, dissemination ang kampo ng Duterte kasi bakit? Some of them are trained by China. Diba? Kasi pro-China po ang mga hinayupak na yan. Okay? So kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.